Shalom sa inyong lahat. Kabi-kabila ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nadudurog. Nalilito, ngunit hindi nanlulupaypay. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Pinababagsak, ngunit hindi nawawasak. 2 Korinto 4:8 at 9. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madadagdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ikaw, isang bilanggo ni Kristo Jesus, bakit? Pinagkaisa ang langit at lupa, si Kristo sa Pilipos at Kolosas. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Sapagkat kami ikukubli mo ng inyong kanlungan sa araw na kaguluhan, sa ilalim ng iyong tolda kami iyong itago. At itaas mo kami sa ibabaw ng isang malaking bato. Amen. Pangkahalatang ideya, pinagkaisa ang langit at lupa. Nagbibigay si Jesus ng imposibleng mga gawain para sa tao upang aasa tayo sa Kanya. Hinding-hindi nagbibigay siya sa atin ng isang trabaho na walang pagtutustos ng kapangyarihan upang magawa ito. Samantalang nakikipagtulungan ang kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos, magiging makapangyarihan ito. Anuman ang gagawin ayon sa utos niya ay maaaring magampanan sa kalakasan niya. Lahat ng utos niya ay pagpapakaya. Christ Object Lessons, page 333. Unang leksyon, inuusig ngunit hindi pinababayaan. Ang ating susing talata, Filipos 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Ating panimulang salita. Isinulat ni Pablo ang Filipos at Kolosas mula sa bilangguan. Sa katunayan, sa mismong Filipos, pagkatapos na hindi makatarungang inakusahan sina Pablo at Silas, inilagay ng tagapagbilanggo ang kanilang mga paa sa mga pamiit na kahoy. Nang maghahating gabi, sila'y nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Tunay na alam nilang magalak lagi. Tatlong paghahati muli, isang embahador na nasa pagkakagapos. Si Pablo inuunawa ang dalawang lungsod at ang ikatlo ay ang mga liham mula sa bilangguan. Doon sa una, dalawa ang ating tatalakayin, si Pablo ang bilanggo ni Jesucristo at si Pablo nakakadena. Doon sa ikalaway, dalawa pa rin, si Pablo sa Filipos at si Pablo at ang Kolosas. Sa ikatlo, titingnan natin ang mga iglesia ng Filipos at Kolosas. Unang pagkakahati, isang embahador na nasa pagkakagapos.
Efeso 3:1, 8 at 13. Dahil dito akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hintil. Pagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na kayamanan ni Kristo. Kaya't hinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, at ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Ang Filipos at Colosas ay tinawag na mga liham mula sa bilangguan dahil naisulat ang mga ito samantalang nasa bilangguan si Pablo. Ang iba pa ay ang Efeso at Filemon. Iniisip ng karamihan ng mga komentarista na naisulat ang mga ito samantalang nasa Roma si Pablo, mga AD 60 hanggang 62. Inilarawan ni Pablo ang pagkakakulong niya. Ibinigay ni Pablo ang kanyang buhay sa paglilingkod kay Hesukristo. Kung kabilang sa paglilingkod na yon ang pagiging isang bilanggo, handa na siya. Inilalarawan ni Pablo ang sarili bilang isang embahador na nasa mga kadena. Nanggaling siya sa mga paglalakbay misyonero. Nagbabango ng mga iglesia at nagsasanay ng mga manggagawa para sa Panginoon. Marahil ay nagtatanong siya, bakit ako narito nang makakagawa ako ng mas marami na wala ang kadenang ito? Naibilanggo rin si Pablo maya-maya nang isulat niya ang 2 Timoteo na itinuturing na isang liham pastoral. Kaya kahiman, 5 aklat ng bagong tipan ay naisulat habang siya ay nasa bilangguan. Hindi nababanggit ang lugar ng pagkakabilanggo. Wala sa mga liham mula sa bilangguan ang binanggit ni Pablo kung saan talaga siya naibinanggo. Kaya may mga nagmumungkahing alinman sa Efeso o Cesarea. Ngunit walang biblikal na katunayan na si Pablo ay kailanman nakulong sa Efeso. Maaaring posible pa ang Cesarea. Maliban na walang maliwanag na banta sa buhay ni Pablo sa lungsod na ito. Dalawang pahiwatig sa kung saan naibilanggo siya. Nagbibigay sa atin itong liham para sa mga pahiwatig kung saan naroon si Pablo sa panahon ng pagkakabilanggo niya. Una, mayroong isang praetorium. Ito'y maaaring tumutukoy sa opisyal na tahanan ng isang gobernador ng probinsya gaya ng nasa Jerusalem, kung saan sinuri ni Pilato si Jesus, at sa Caesarea kung saan nabilanggo si Pablo. Subalit malinaw na ginagamit ni Pablo ang terminong ito, yung praetorium, na hindi ng isang lugar, kundi sa pagtukoy sa taong bayan. Sinasabi niya ang buong gwardya ng palasyo ay naging pamilyar sa Ebanghelyo. Sa Roma, ito'y mga piling kawal, mga 14,000 na ipinagtanggol ang gobernador at binantayan ng kanyang mga bilanggo. Pangalawa, nagpapadala rin si Pablo ng pagbati mula sa mga kapatid sa sambahayan ni Cesar. Nagpapahiwatig ito na si Pablo ay isang bilanggo sa Roma at
nagpapahiwatig na nakikipag-ugnayan sa mga nagsisilbi sa sambahayan ng imperyo. Ang tanong ay ito, paano matututunan natin na gawing pinakamabuti ang anumang mahirap na katayuang nararanasan natin? Yan ang ginawa ni Pablo. Nakakulong siya pero hinanap niya ang paraan na bagamat siya'y nakakulong ay magiging positibo pa rin ang kanyang katayuan. Ngunit ang talagang tanong ay bakit hindi laging madaling gawin ito? Pangalawang pagtatalakay, si Pablo na nakakadena. Filemon, talatang 10 at 13. Ipinamamanhik ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo, na ibig ko sanang pigilan siya sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga tanikala ng Ebanghelyo. Maramihang pagkakabilanggo. Samantalang nasa Macedonia, binabanggit ni Pablo ang maramihang pagkakabilanggo. Ang unang naitalang pagkakataon ay sa Filipos. Pagkatapos ay sandaling maibibilanggo siya sa Jerusalem bago maililipat sa bilangguan sa Cesarea. Sa ibang lugar, binabanggit ni Pablo sa aking kadena. Bagaman nasa ilalim ng pagkakakulong sa tinitirhan sa Roma, nakakadena siya sa isang piling Romanong kawal. Si Ignatius, isang Kristiyano na ng maagang 200 taon na kataykalang gaya nito ay inilarawan ang mga kawal na kumikilos gaya ng mababangis na hayop na lumalala lamang kapag tinatrato silang mabuti. Mabigsak yun. Tinatrato mo na nga mabuti, lumalala pa ang pagiging mabagsik na hayop. Iyon ang katayuan ni Pablo sapagkat siya ay nakatinatala sa isang kawal. Naka-house arrest nga siya, pero hindi naman basta-basta nakakakilos dahil lang sa nakakabit sa isang mabangis na sundalo. Paano natiis niya itong pagsubok? Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nalilito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinabayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. 2 Corinto 4, 8 at 9. Yan ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang nararanasan. Gaano man maging mahirap ang buhay, nakikita ni Pablo ang isang mas maliwanag na bahagi. Nagbibigay ito sa kanya ng lakas ng loob upang matiis ang tensyon sa kabila ng pagpukol ni Satanas ng lahat ng makakaya nila. Alam ni Pablo na hindi siya pinababayaan. Yan ang magiging lakas din natin. Kahit na anumang negatibong karanasan ang harapin natin sa buhay, kung ating sinasampalatayanan na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, anumang mahirap ay makikita nating positibo. Ang kanyang espiritual na mapagkukunan. Kadalasan, maaari tayong matukso na tingnan ang ating mga sitwasyon, kahinaan, o nakaraang kabiguan at mapanghina ng loob. Sa ganitong mga panahon, na kailangang matandaan natin ang lahat ng mga kamanghamanghang probisyong ginawa ng Diyos para sa ating tagumpay sa pakikibaka sa kasamaan. Isa sa pinakamahalaga ay ang
Biblia mismo, ang salita ng katotohanan. Dahil matututo tayo mula sa pagkakamali ng iba at saka kung paano ang itong mga tao ay nagtagumpay. At saka, ang banal na espiritu ay ginagawang epektibo kung ano ang nagawa ng manunubos sa daigdig. Anong nagawa niya? Ininigkas niya tayo. Kinuha niya, pinasan niya ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng Espiritu, madadali sa iyang puso. Sa pamamagitan ng Espiritu, magiging kasalo ang mananampalataya sa likas ng Diyos. Ibinigay ni Kristo ang kanyang Espiritu bilang ang banal na kapangyarihan upang pagtagumpayan ang lahat ng namamana at napalagong hilig sa masama at upang maitatak ang sarili niyang karakter sa kanyang iglesia. Paano tayo? Ito ulit ang tanong. Bilang laiko o pastor, ay laging ipinakakapuri ang ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos. Yan ay mga salita ni Pablo sa 2 Corinto 6:4. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pinagkakapuri. Yun yung anumang negatibong karasan ay tinatanggap natin na pagpapala sa atin sapagkat ayon sa nabasa natin kanina, ginagamit yan ng Espiritu upang dalisayin tayo. Pangalawang pagkakahati, inuunawa ang dalawang lungsod. Tingnan natin ang Pilipos. Kaya pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumusunod na araw ay sa Neapolis at mula roon sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. Mga pangyayaring nauwi sa Pilipos. Sa panahon ng ikalawang paglalakbay misyonero ni Pablo, hindi nagtagal pagkatapos ay naidagdag si Timoteo sa pangkat. Binawalan sila ng banal na espiritu na magpatuloy sa Asia Minor. Kaya sa panahon ng pangitain sa gabi, nakita ni Pablo ang isang lalaki na nakikiusap sa kanya upang tumawid patungo sa Macedonia at tulungan kami. Kaya karakaraka nagtungo sila sa daungang pinakamalapit sa Macedonia at naglayag mula sa Troas sa kabila ng dagat Egeo tungo sa Napoli, ang kontinenteng Europa. Subalit sa halip na mangaral doon, sina Pablo, Silas, Timoteo at Lucas na sumama sa kanila sa Troas gaya ng ipinahiwatig ng gamit ng salitang kami sa mga gawa 16:11 tungo sa Pilipos. Sinasabi sa mga gawa 9:16, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Paano ito paano ito tutulungan tayong maunawaan ang mga pagsubok ni Pablo? Paano matutulungan din tayo nito na maunawaan ang sa atin? Kalamangan ng Filipos para sa pangangaral. Ang Filipos ay ang punong lungsod ng bahaging iyon ng Macedonia. Sa totoo lang, ito'y isa sa pinarangalang lungsod ng imperyo ng Roma
binibigyan ng estadong Los Italicum ang pinakamataas na posibleng tawag na maaaring ibigay sa isang lungsod. Ang mga mamamayan nito ay may katulad na pribilehyo gaya ng kung ang lungsod ay nasa Italia, kabilang ang exempsyon mula sa buwis sa lupa at ang buwis ng sedula. At sinuman ipinanganak sa lungsod ay automatikong magiging mamamayan ng Roma. Ito'y isang mahalaga ring hintuan habang dumadaan sa Via Egnatia na ang pangunahing katihang daan na nag-uugnay sa Roma sa silangan. Nagtatag ng isang mahalagang Kristiyanong presensya doon ay napagana sa kanila na dalhin ang ebanghelyo sa maraming iba pang malapit na lungsod, kabilang ang Amphipoli, Apollonia, Thessalonica at Berea. Ang paraan nila ng ebanghelyo. Ang opisyal na lengguwahe sa Filipos ay Latin. Sa Filipos 4:15 kahiman, tinawagan sila ni Pablo sa isang tunog Latinong pangalan, Philippi Soy. Gayunman, Grego ang lengguwahe ng palengke at ng nakapalibot na bayan ng lungsod. Ang tawag diyan ay lingua franca, yung ordinaryong salita na ginagamit ng mga tao, bagamat ang opisyal na lengguwahe ay Latin. At ang paraan kung saan ang ebanghelyo ay kumalat, inilalarawan ni Lucas kung paano si Pablo at ang kanyang pangkat ay sumama sa taong bayan para malaman, manalangin sa tabing ilog kung saan si Lydia at ang kanyang sambahayan ay nahikayat. Dito yung paggagamit ng salita ay mahalaga. Dapat sa pangangaral ay ang ginagamit ay yung lokal na pananalita na ginagamit ng karamihan. Yun ang kanyang method ng evangelism. Of course, dahilan sa minsan nag-iimbita tayo ng mga foreigner na mga misyonerong nangangaral, itinatranslate natin. Mayroong mga translator. Ang pagiging babaeng negosyante, ito si Lydia. Yun. Ang pagiging babaeng negosyante, isang nagtitinda ng lila, maaaring isa siyang pangunahing taga-suporta sa panalapi ng ministeryo ni Pablo sa Filipos. May mga tala sa Biblia na sapagkat si Pablo ay layman at maraming beses na siya'y naghahanap buhay, ay kasama siya ng mag-asawang ito na mga businessmen sa paggawa. Ang panahong ginugugol ni Pablo at Silas sa bilangguan ay nauwi sa pagkakahikayat na isa pang buong sambahayan ng tagapagbilanggo. Naalaman natin ito na sila ay ibinalanggo at nung maghahating gabi ay maawit sila at binuksan ng isang anghel ang bilangguan at natakot yung tagapagbilanggo na baka tumakas lahat. Pagka tumakas lahat, lagot na siya. Kaya magpapakamatay na sana siya. Pero sinabi ni Pablo, huwag mong gawin yan, narito pa kami. At dahilan diyon ay kinausap siya ni Pablo at dinala ang pabalita at siya at ang kanyang buong pamilya ay nahikayat.
Alam ng banal na espiritu na ang Filipos ay magiging ang ulirang unang hakbang para sa pagkalat ng ebanghelyo sa buong Europa, kahit na magkakaroon din ng pag-uusig. Gaano man kasama ito, yung pag-uusig, maaaring ang pag-uusig sa ilang mga pangyayari ay nagpagana sa ebanghelyo upang maabot ang taong bayan na kung hindi ay maaaring hindi maabot. Yan ang karanasan ng Jerusalem, sapagkat sa lungsod niya nandyan ang mga Kristiyano na sila namahay. Ay, pero paano sila mangangaral kung nasa Jerusalem lang sila? Dumating ang pag-uusig at sila'y nagsipagkalat, sabi ng Biblia. At nung nagkalat na sila, dala-dala nila ang ebanghelyo. Kaya lalong kumalat ang pabalita ng Diyos. Sa paraang yan, ang pag-uusig ay nakatulong sa ebanghelyo. Sabi sa mga gawa 9:16, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Ang tanong ay, paano ito makakatulong sa atin na maunawaan ang pagsubok kay Pablo? At sa ating karasan din. Pangalawang pagtatalakay, si Pablo at ang Kolosas. Ito ay inyong natutunan kay Epaphras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. Binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang panalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ebanghelismo sa pamamagitan ng mga nahikayat. Wala tayong tala na si Pablo ay kailanmay bumisita sa Kolosas, na muli ay nagsasabi sa atin tungkol sa pagiging epektibo ng kanyang ebanghelistikong diskarte. Ano yun? Ang pinaka makatwirang paliwanag pa sa tagumpay na ito, kabilang ang pagkalat nito sa Kolosas, ay bilang bunga ng gawa ng mga hikayat ni Pablo na unang narinig ang mensahe ni sa Efeso at pinaka mahalagang lungsod sa Asia Minor at isang pangunahing puerto. So, ang diskarte niya ay tinuturuan ang mga hikayat na dalhin ang ebanghelyo. Parang ang technique ay duplicate yourself. Yung kanyang nalalaman na ebanghelyo na isinerin sa kanila ay itinuturo niya hanggang sa sila ay pwede na ring magdala ng ebanghelyo. Kaya kahit hindi siya nakarating sa Kolosay, ang kanyang daladalang ebanghelyo ay nakarating doon. Ang lungsod mismo, mga 9 milya o 15 kilometro sa timog silangan ng Laodicea, ay ngayon lamang hinuhukay ng archaeology. Ngayon lang na tutukan ng mga archaeologists. Kaya kakaunti ang alam natin tungkol dito kumpara sa higit na prominenteng mga lungsod ng rehiyon. Ang alam natin na ito'y may malaki-laking populasyon ng mga Hudyo na may kasing daming 10,000 Hudyo na nakatira sa Pergia. Bagamat kakaunti ang alam natin, mayroon tayong alam ayon sa populasyon, at yan ay napakarami palang Hudyo doon. Ang bariyang ginawa sa Kolosas ay nagpapahiwatig ng mga tao doon, gaya ng nasa maraming lungsod ng Roma, ay sinasamba ang iba't ibang mga Diyos. Ang paganong mga practice at malakas na
kultural na impluwensya ay malinaw na inihayag doon na may napakalaking mga hamon, hindi lamang sa pangangaral sa lungsod, kundi gayon din ang manatiling tapat lamang sa dalisay na panampalataya ng Ebanghelyo. Iyon ang katayuan ng napakaraming pagano sa Kolosay. May hamon sila dahil malakas ang impluwensya ng mga Diyos-Diyusan. Ang kanyang ministeryo sa Filemon. Isa pang prominenteng Kristiyano sa Colosas ay si Filemon, na maaaring nahikayat kasabay ni Epaphras. Bagaman ang batas ng Roma ay hinihingi kay Pablo na ibalik si Onesimus kay Filemon. Si Onesimus ay alipin ni Filemon na tumakas. Ang batas ng Roma ay kinakailangang ibalik si Onesimus kay Filemon. Kung hindi ay magkakaproblema si Pablo. Ang apela ni Pablo sa puso't konsyensya ni Filemon bilang kapwa manampalataya ay hinihimok siya na tratuhin si Onesimo bilang isang alipin, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang kapatid. Gaano man kalaking kinasusukluman natin ang ideya ng pang-aalipin sa anumang forma, ay nagnanais na kinundina ang practice ni Pablo. Inaasahan natin na kukundinahin ni Pablo ang practice niya ng pag-aalipin. Paano natin matanggap ang sinabi ni Pablo dito? Na pinauwi niya si Onesimus at mananatili si Onesimus na alipin. Bagamat ang kanyang kahilingan ay huwag tratuhin kapatid. Gaanong kaakit-akit na sa panahon ng pangalipin sa Amerika, partikular sa sinabi ni Ellen White sa mga Adventista na salungatin ang batas na nag-uutos sa tao na ibalik ang tumakas na alipin. So, ganun din sa Amerika. Pag tumakas ang alipin, kinakailangan ibalik. Pangatlong pagkakahati, ang mga liham mula sa bilangguan. Filipos 1:1-3. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mabanal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo aking naalala. So ito ang pambungad na mga salita niya sa kanyang liham sa Pilipos. Tingnan naman natin ang Colosas. Colosas 1:1-2. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na aking kapatid. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumainyo nawa ang biyaya ng kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Ito naman yung kanyang greetings sa Colosas. Tingnan natin itong paraan niya ng greeting nito. Magkatulad na mga pagbati. Ang tipikal na pagbati ni Pablo sa kanyang mga liham ay tinatawag ang mga Kristiyano sa mga lugar na iyon na mga banal. Ibig sabihin, sa pamagitan ng bautismo, ibinukod sila ng Diyos bilang tanging bayan. Gaya ng ang bayan ng Israel sa pamagitan ng practice ng pagtutuli ay ibinukod bilang isang banal na bansa. Ito'y lubos na walang kinalaman sa practice ng Romano Catholic Iglesia na ipinapahayag isang tao na santo. Pagka namatay,
pinag-uusapan nila at ini-elevate hakbang-hakbang hanggang sa tawaging santo. Hindi yan ay ayon sa sinasabi ni Pablo. Basta't lahat ng mga kapatiran na kanyang sinusulatan ay tinatawag niyang mga banal o santo. Tumutukoy si Pablo sa mga obispo at mga diakono sa Pilipos at tapat na mga kapatid sa Kolosas. Kapag nagsasalita ang bagong tipan ng tapat na mga kapatid, meron silang tiyak na ministeryo sa iglesia. Kaya lumilitaw na tinawag ni Pablo hindi lamang ang mga kaanib ng iglesia, kundi ang mga leader din ng iglesia sa mga lungsod na ito. Ang mga referensya kasi sa mga trabaho na mas partikular na inilarawan sa ibang lugar ay sumasaksi sa pag-iral ng kahalagahan ng organisasyon mula sa pinakamaagang punto ng iglesia. Ang Jerusalem ay naging halimbawa niyan. Nang itinatag iglesia ron ay yung pagkakatatag, yung paraan ng organisasyon, yun ang ginagamit nila sa pagtatayo ng iba't ibang mga iglesia. Yan ang implikasyon nito, mga talatang binasa natin. Pagsasanay sa pagiging leader ng iglesia. Ang pagsasanay ng mga kamanggagawa gaya ni Timoteo at Epafras ay at paglalaan para sa pagiging leader ang mga iglesia lokal ay isang prioridad para kay Pablo at nagdagdag sa ebanghelikong pagsisikap niya. Yung mga na-train na yun, kagaya ng natin nakita, ay tumutulong sa pagpapalawak ng ebanghelyo sa mga hintil sapagkat sila mismo ay nagagamit sa paraang yan. So, hindi na lang nag-iisa si Pablo sa pangangaral. Sa ibang salita, may isang estratehikong diskarte sa dalawang pagpapaabot at pagpapanatili, outreach and retention. Paano mapapanatili sila? Hindi tatalikod. Pagka-aktibo sila sa pangangaral, pag-share ng ebanghelyo sa iba't ibang paraan, hindi sila tatalikod at mananatili sila. Yun ang retention. Kaya dalawang mahalaga yan, outreach and retention. Ang ating mga tagapanguna ay sinundan ang modelo ng organisasyon ng iglesia ng bagong tipan. Yan. Kaya ang pattern natin ng pagtatag ng iglesia ay ganon din sa kanila. Gaya ng pinakita ng maraming artikulo sa Advent Review and Sabbath Herald mula ng 1850. Sa katunayan, sinabi ni James White, ang banal na kaayusan ng bagong tipan ay sapat upang maitatag ang iglesia ni Kristo. Kung higit pa ang kailangan, ito'y naibigay na sana sa pamamagitan ng inspirasyon. Malayo pa bago sumulat si Pablo sa mga iglesyang ito, napasimulan na ng mga apostol ang pagtatalaga ng mga opisyales para sa iglesia sa Jerusalem. Yun ang sinabi ko kanina. Naging pattern ang Jerusalem sapagkat yan ang unang-unang na itatag. Na nagsisilbi bilang isang modelo sa bawat ibang lugar kung saan ang mga mensahero ng katotohanan ay nakakahikayat sa ebanghelyo. Ang paggamit niya ng mga katulong panliteratura. Alam na gumamit si Pablo ng mga katulong panliteratura paminsan-minsan sa komposisyon ng kanyang mga liham. Pinangalanan din si Timoteo bilang isang kasamang tagapagbadala sa ibang dako.
ang katotohanang nagpapatuloy siya sa paggamit ng ako sa halip na kami ay nagpapakita na nakatindig din ang kanyang autoridad sa likod ng mga liham na ito. Malabo na ang mata ni Pablo, kaya meron siyang mga eskriba. Sila ang sumusulat ng aklat niya, at kuminsan ay dinadagdagan niya. Sabi ko, ito ay sulat kamay ko. Kaya nakasulat ng malalaking letra. Yan ang kanyang karanasan. Pangwakas na salita. Gawin ang inyong gawain na may matatag na layunin. May kadalisayan ng puso. May lahat ng inyong kapangyarihan at kalakasan. Nakahilig sa bisig ng Diyos. Ang tunay at dakilang likas ng gawain mo ay maaring hindi mo malalaman. Ang halaga ng iyong pagkatao ay masusukat mo lamang sa pamagitan ng buhay na naibigay upang iligtas ka. Ang panukat ng ating katayuan, ang ating kahalagahan ay dun sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi rito. Purihin ang Diyos sa unang diksyon na ito ng bagong aklat na ating pinag-aaralan. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagtanggol, dalangin kong ang kanyang pangako ng proteksyon at na siya'y kasama natin, ginagawa tayong ligtas, iniingatan niya tayo gaya ng isang panangga, at makakatawag tayo sa Panginoon dahil nagligtas siya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.